Hello Biharis and Beshies! Nakaraan nga pala ay galing kami ng Baguio at nakakalungkot nga pala itong pangyayari na to. Di naman talaga natin maiiwasan ng mga aksidente lalo na dito sa Baguio dahil matatarik nga ang mga daan. Kaya talaga kailangan ay matinding ingat. Samahan nyo nga pala kami sa aming day 1. Time check nga pala ay 3:56 AM na. Naligo na nga kami at gumayak dahil nga ang usapan lang ay 4 AM. Dapat nando na kami. Kaya lang, alam nyo naman kapag Filipino time, 4 AM na yon ay baka nga abutin pa ng alas 6. Nakatricycle nga lang pala kami dahil meron kaming sasakyan mamaya kung saan doon nga kami papunta. Nakakatakot nga palang bumiyahe ng ganyang oras. Madilim-dilim pa. Dumaan nga pala kami muna dito sa Smart Fuel para makipag-chismisan. Inabot na nga rin pala kami ng liwanag sa daan. Mga ilang sandali nga lang ay nandito na rin kami kila nanay dahil dito nga ang aming meeting place. O diba, maliwanag na nga. Yan na nga pala ang itsura ng 4 AM sa panahon ngayon, maliwanag na. Nainip na nga dito si Bebo at mukhang nagugutom na siya. Mga ilang minuto nga lang ay dumating na rin etong si Raptor. Yun nga pala ang sasakyan nila Boss Billy at Madam Christina ko na. Nandyan nga pala kami sasakay. Dalawang sasakyan nga lang pala kami dahil hindi naman kami kasya sa iisang sasakyan lang. Dahil alam nyo naman kapag ka-tracking ang business mo ay hindi po pwede sa'yo ang SUV. Halos karamihan nga sa mga truck ang business ay pick up ang sasakyan. Kadalasan kasi sa mga trucks ay kailangan ng mga meat at pyesa lalong-lalo na nga ang mga gulong. Mga bandang 8 AM nga lang ay nandito kami sa San Antonio para bumili ng mga pagkain at umihi na rin dahil nga medyo gutom na nga rin kami. Siyempre, kadalasan nga sa mga mahahabang biyahe ay kailangan din ng stopover. Tuma, ano yan? Rainbow. Rainbow? Siyempre, di rin mawawala ang mga chikiting na makukulit. Eto ang anak ni Boss AA, napakahilig niya sa mga candies. At dahil dyan, tinuruan ko na nga siya magbayad at bumili. Nako, Marcy, mukha atang malalagot ako neto. Siya na nga kasi ang pinagbayad ko at siya na rin ang pinakuha ko ng kanyang sukli. Di ba wala nang maidadahilan? Pagbalik ko nga sa sasakyan ay gising na pala itong si Baby Buriel na sobrang kulit. Nakakatuwa nga kasi ang lalaki na nila ngayon. Mabilis nga lang rin ang naging biyahe namin dahil nga pa-exit na rin kami ng expressway. At syempre sa biyahe hindi naman mawawala ang mga kantulog. Buti nga ay nakatulog siya. Dahil syempre pag mulat ng mga mata niyan gusto niyan ay kumain na. Dito nga sa bandang La Union ay nakatagpo nga kami ng pagkain na Only Rice. At mukhang masasarap nga yung pagkain nila dito at napakababait ng mga dito. Nakakatuwa nga dahil talagang ramdam na ramdam mo ang Only Rice. Nakahanda nga talaga ang kanilang mga kaldero at ikaw na nga ang sasando kung gaano karami ang gusto mong kanin. At syempre sa bawat biyahe hindi nga rin mawawala ang sweet-sweetan. Ganyan nga ako kalab ni Bebo. Taligyan! Ang ulam ko nga pala ay pork steak at syempre kailangan natin ng maraming kanin. Para naman busog na busog tayo at marami tayong energy. Mabilis nga lang ay nandito na agad kami sa Baguio City. Laman mo ang nasa Baguio City ka na at malapit ka na kapag nakikita mo na ang mga fog. At kung nagbabalak nga po kayo na pumunta ng Baguio City, for your information ay sarado nga po pala ang Cannon Road. Dahil nga po sa madalas na pag-landslide. Kaya nga po dito nga po ang daan sa Marcos Highway. Medyo maluwag na nga rin pala dito sa Baguio City dahil noong unang pumunta kami dito ay halos pandemic pa. Kaya ang dami pang kailangan ng mga kung ano-anong papel-papel. Pero ngayon ay wala naman na, smooth naman. Nadaanan nga rin pala namin dito ang nagtrending na aksidente dito sa Baguio City. Kung hindi nga ako nagkakamali ay ang mga karga nito ay gulay. Napakahirap talaga ng trabaho ng mga truck drivers kaya kailangan po ay doble at tripling ingat po palagi. Meron nga rin pala kami ditong nakitang umaahon na Howo 12-wheeler. Grabe, sobrang lalakas talaga ng mga loob nila. Kaya naman talagang saludong-saludo nga pala ako sa mga truck drivers at kitang-kita nyo naman na napakadami naming dala. Bahay nga kasi ang kinuha namin at hindi hotel. Mas maganda din kasi yung ganun para makakapagluto din kami ng mga pagkain at syempre para tipid. Bago nga kami dumaretso sa aming tutuluyan na bahay, dumaan nga muna kami dito sa mga gulayan. Ito nga lang pala to sa Marcos Highway. Titingin na nga rin kasi kami ng mga gulay para ipang sahog sa lulutuin ni ating mamaya. At nagbabalak-balak na nga rin kami magbenta pag uwi namin ng gulay. O diba akala
akala namin ang pinunta namin dito ay para mag-unwind. Nagkakamali lang pala kami dahil ang pinunta pala namin dito ay ang pagtitinda ng gulay. Ewan ka ba talaga, pag business-minded ka talaga siguro ay lagi mong naiisip ang mga ganitong bagay. Ito nga pala ang nakuha naming transient house. Medyo maluwang yung parking niya at kasya nga pala ang dalawang sasakyan. Hindi nga namin talaga ina-expect na ganito kaganda at parang feeling mo lang ay nasa bahay ka. Ito nga pala ang baba ng bahay. Nandito nga pala ang sala, dining area at kitchen. Isa nga talaga sa pinaka nagustuhan namin dito ay ang kanilang kitchen. Sobrang linis at napakaganda ng pagkakaayos. At dito naman sa sala ay meron silang napakalaking TV at dining area na talaga namang aesthetic. Marami nga rin pala silang pintuan at eto nga pala ang pintuan sa likod. Meron ding laundry area at CR din. At etong si Bebo ay feel na feel at home. Akala nga niya ay kanya na etong bahay na to. At syempre mas lalo namang tuwang-tuwa ang mga babies na to dahil eto nga daw ang bago nilang bahay. Umakyat naman tayo sa taas at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ang itsura. Napakaganda nga ng mga hagdan nila at talaga namang parang team puti at team kahoy. Ito nga pala ang master bedroom. Dito nga ang napiling kwarto ni Boss Billy at Madam Christina. Meron nga rin pala itong sariling CR at napakalinis. Lahat nga ng CR ay merong pabango at heater. Syempre meron pang body mirror. Oh, lamig na lamig yarn. Nakakatuwa nga dahil meron na din ditong mga Christmas decors. Ito nga pala ang napili naming kwarto kaya lang hindi kami dito natuloy matulog. Dahil parang bagong varnish nga siya o pintura, hindi namin nagustuhan yung amoy bukod doon ay medyo madilim. Dito nga ay merong CR para sa 3 room dito sa taas. Maluwang nga rin ang CR nila at nakaseparate ang shower para hindi nga naman basang-basa kapag ikaw ay magsi-CR at maliligo. At syempre, ito naman yung susunod na room. Dito nga pala kami natuloy matulog. At yung pangatlong room nga pala ay dito ang napili ni Boss A at Madam Regine. Tuwang-tuwa na nga ang baby at umakyat na nga. Ito nga pala ang dining area. 6 chairs nga pala ang nakalagay dito pero kasyang-kasya kami dyan lahat. Napakaluwang kasi nitong bahay na to. Kung tutuusin nga ay kasyang-kasya dito ang 20 packs. Dahil dito sa baba ay meron pang ang sofa bed at sa taas ay meron pang mga extra beds na pwede mong ipwesto kahit saan. Ito nga pala ang gate at ganito nga pala ang itsura ng aming transient house dito sa labas. Meron nga rin pala dito ang veranda at ito nga pala ang kanilang caretaker. Uy, yari ako pagka napanood to, biglang caretaker na siya agad. Ipapakita ko nga rin pala sa inyo yung bandang labas na area. Double lock na nga rin pala ang main door nila at bukod nga sa dining area sa loob ay meron din sa labas na lamesa at mga upuan. Tapos meron din silang grilling station dito. Pwede nga rin kayo ditong magbaon ng mga pagkain na pwede nyong ihawin. Halos kompleto na nga talaga itong transient house na to. Kaya hindi kayo magsisisi kapag nagpunta kayo ng Baguio at ito ang napili yung transient house. Meron nga rin silang mahabang hose dito na magagamit nyo kung saan nyo gusto at dito nga ang sampayan sa gilid. Pag ikot naman natin dito sa kabilang side sa bandang likod ay merong gate at syempre ito nga ang laundry area kanina. Ito nga rin yung pinto na pinakita ko kanina. Kaya nga talagang kapag nagbago ang isip nyo at gusto nyo pang mag-extend at wala na kayong isusuot na damit ay pwede kayong maglaba. Marami nga rin pala sila ditong mga gamit na nakalagay sa cabinet at may mga alak pa nga na imported. Nakalak nga pala ang mga cabinets na yan. Syempre, para nga daw sa mga manginginom na kagaya namin ay baka nga maubos namin ng laman. Dito nga ang kitchen at nagluluto na nga din si Madam Christina. Ito pa nga nakakatuwa dahil meron din dito sa kitchen na door connected dun sa parking. Provided na nga din halos lahat ng kitchen tools at wares dito kaya halos wala na kayong iintindihin. Ito nga pala ang veranda. Masarap nga palang tumambay dito at magkape tuwing umaga. Meron na nga din dito available na table at 2 chairs. Medyo malayo nga pala siya sa city, kaya medyo tahimik dito sa aming lugar. Yun lang naman yung mga areas dito sa bawat sulok ng bahay. Nag-iihon na nga rin ang aming lunch si Bebo tsaka si Asyong. Liempo nga pala at bangus ang iniihaw nila at syempre mga ilang sandali nga lang ay kumain na nga rin kami ng lunch dahil excited na nga kami mamasyal dito sa Baguio. Syempre nagutom nga rin pala kami sa biyahe dahil medyo mahaba-haba din at medyo malayo rin nga
nga ang Baguio sa aming lugar dahil Bulacan pa nga kami galing. Nagtaxi nga pala kami papunta ng SM Baguio. Dahil nauna na nga pala si Kuya, si Boss Billy at si Bebo. Tip nga lang pala kapag pupunta kayo ng Baguio at nakasasakyan kayo at balak nyong mamasyal, mas okay nga pala kung mamamasyal kayo ay mag-taxi na lang kayo dahil nga sobrang hirap ng parking dito sa mga pasyalan sa Baguio. Dahil talagang dinadayo nga ang Baguio. Ayaw niyong mamroblema at sumakit ang ulo nyo ay mag-taxi na lang kayo. At eto na nga, nandito na nga kami sa SM at sa hindi inaasahan nga ay nakita namin sila dito sa Starbucks. Aba at mga sosyalin pa nga ang mga boys. Dati nga kapag ganito ay yung mga girls ang nasa Starbucks, daig pa nila kami. Ang kasabihan nga nila, masarap nga daw magkape lalo na dito sa Starbucks kapag nasa Baguio ka, kaya naman inunahan na nila kami. Nung bandang gabi na nga ay nagpunta na nga pala kami dito sa Baguio Country Club. Dito nga pala matatagpuan ang bagong tourist spot sa Baguio, ang Christmas Village. Sobrang daming ang tao at siksikan. Wala nga rin mapagparkingan sila kuya kaya umuwi na nga sila. Tinamad na nga rin silang mag-taxi pabalik dahil nga malapit na din matapos sila ateng. At ang ending, hindi nga kami nakapasok dahil bawal nga daw ang naka-slip-on na tsinelas. Yung bang may dahon. Nakasapatos naman ako pero si Bebo ay naka-tsinelas. Siguro nga ay dahil madulas sa loob dahil nga puro bula. Kaya ayun, ending, taga-tanawan nga lang pala kami dito sa labas. Okay lang din naman dahil natatanaw naman namin ang ganda ng Christmas Village, kaya lang sobrang dami talaga ng tao at siksikan. Kaya kung balak nyo ang pumunta dito sa Baguio Christmas Village, ay another tip, mas okay kung magsasapatos kayo para makapasok din kayo. Pwede din naman yung mga slides na tsinelas. Yun lang muna para sa ating day 1. Thank you for watching!